Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Mila. Walang eksaktong taon, probinsya ng Aklan. Mila po, ano bang ginagawa mo sa gubat? Alam mong delikado sa lugar na yun eh. Babae ka pa naman. Wika ni Mang Abner. Wala namang gagalaw dun sa akin eh. Kasama ko naman si Agos. Tugon ni Mila. Ayang ka na naman eh. Sino ba kasi ang Agos na yan? Kaibigan ko po si Agos. Ilang beses ko na pong sinabi sa inyo yung tungkol sa kanya, hindi ba? Oo, ilang beses mo nang sinabi sa akin ng tungkol dyan. Minsan hindi ko pa nakikita eh. Ilang taon na ba siya? Saan siya nakatira? Hindi ko po alam kung ilang taon na si Agos. Pero sa gubat po siya nakatira. Ganun ba? Bakit hindi mo hayain minsan na pumunta dito sa tahanan? Para naman makapagmeryenda. Inaya ko na nga po siya. Pero sabi ni Agos, hindi niya po pwedeng iwanan ng kagubatan eh. May mahalagang bagay siya doon na binabantayan. Kaya ako na lang po yung pumupunta. Pag-uusap ng maglolong Mag-Abner at Mila. Nang mga panong iyon, 12 taong gulang pa lamang ang paslit. Nakatira sa mabundok na bahagi ng kanilang bayan. Walang kaibigan si Mila sa kanilang lugar dahil napakalayo ng mga bahay doon. Ang pinakamalapit nilang kapitbahay nasa kabilang ilog. Samantalang ang tahanan matatagpuan sa pinakatuktok ng burol na napapaligiran ng mayabong na kagubatan. Ito ang lugar na nakasanayan ni Mila simula nang maulila sa mga magulang. Nangyari ito sa pananalakay ng rebelde. Mabuti na lamang at nadala ang sanggol na si Mila sa bayan nang maganap ang sakuna. Simula noon, hindi na nawalay pa sa piling ng matanda si Mila. Hindi rin inilihim ni Mang Abner ang tungkol sa nangyari sa mga magulang nito. Sa katunayan, 2 beses kada taon kung bumisita ang mga ito sa puntod ng kanyang ama at ina. Isa sa tuwing anibersaryo ng kamatayan ng mga ito at sa tuwing sasapit ang undas. Madalas itong maglaro sa kagubatan kung minsan inaabot ito sa paglubog ng araw. Ilang beses na itong pinagsabihan ni Mang Abner, ngunit patuloy pa ring bumabalik si Mila sa gubat. Ligtas naman tuwing umuwi ng tahanan, kung minsan may malalaking isda at ligaw na prutas pa itong dala. Nagpatuloy ang ganitong gawain ni Mila hanggang sa magdalaga. Sa tuwing uuwi galing ng paaralan, dumidiretso ito sa kagubatan. Mila, ano na naman ang gagawin mo sa gubat? Bibisitahin ko lang ho si Agos. Kanina pa siya nag-aantay eh. Nangako po ako na dadalan ko siya ng kakanin. Gusto ko makilala yung Agos na yan ha. Minsan nga, makasama ko nang makilala ko naman ang kaibigan mo. O siya, huwag kang magpapagabi. Nagmamadaling lumabas ng tahanan ng dalaga papunta sa kagubatan. Naisipan ni Mang Abner na sundan ng dalaga para malaman kung ano ang ginagawa nito at bakit palaging nagpupunta sa gubat. Marahang naglakad ang matanda papasok sa kagubatan. Hindi nito alam kung saan nagpupunta si Mila. Kaya nahirapan siya sa paghanap, lalo pat napakasukal ng lugar. Nagpa siya si Mang Abner na umuwi na lang, antayin na bumalik ang apo. Akmang lalabas na sana ang matanda nang biglang makarinig ng tawa mula sa malaking nilalang. Dito na nagsimulang mag-alala si Mang Abner. Sinundan nito ang pinagmumula ng tawa. Natunto nito ang malawak na kapatagan sa gitna ng gubat, punong-puno ng magandang uri ng bulaklak. Nakaupo si Mila sa taas ng malaking bato habang nakatingin sa malaking puno. Nagtago si Mang Abner sa likod ng malaking puno
upang obserbahan ang nangyari sa apo. Nanlaki ang mga mata nang biglang magpakita ang isang malaking nilalang na may katawan ng tao at may ulo ng kalabaw. Nakaupo ito sa paanan ng malaking puno at kung hindi mo ito mapagmamasdang mabuti, hindi makikita ang figura ng nilalang. Hindi gumawa ng ingay ang matanda. Pinakinggan ang usapan ng dalawa. Alam mo, Agos, nagtataka ako kung bakit ayaw mong lumabas sa kagubatan eh. Sinasabi nga ni Lolo, pumunta ka sa bahay nang makilala ka niya. Nasabi ko na sa iyo noon, hindi pwedeng iwanan ang kampilan ng aking Panginoon. Maraming nilalang ang naghahangad na makuha ito at sa oras na mapasakamay nila ang kampilan, siguradong may mangyayaring masama. Hindi lang sa gubat na ito, kundi maging sa mga pamayanang nasa palibot. Wika ng nilalang sabay tayo. Inilapat ang kamay sa malaking puno. Laking gulat ni Mang Abner nang kunin nito ang sandata mula sa katawan ng puno. Napakaganda ng kampilan na yan ha. Bakit pala ikaw yung nag-aalaga? Sandata yan ng Panginoon mo. At saka sino nga uli yun? Siya Pulakay ang nagmamay-ari ng kampilang ito. Isa sa pinakamalakas na mandirigmang diwata. Ipinagkatiwala niya sa akin ang kampilan dahil isa ko sa mga nilalang na naging katuwang ni Mapulon sa paglikha. Ako lang ang nilalang na may sapat na kakayahan na hawakan at kontrolin ng kapangyarihan ng sandatang ito. Matapos nitong ipaliwanag ang tungkol sa sandata, ibinalik ng nilalang ang sandata sa katawan ng puno. Naku, dumidilim na pala. Kailangan ko nang umuwi. Baka nag-aalala si Lolo Abner. Mag-iingat ka. Hanggang sa muling pagkikita, Mila. Eto, ibigay mo sa matanda. Pasensya na at ito lang ang nakayanan ko. Tugon ni Agos. Sabay abot ng binungkos na dahon ng anahaw. Punong-puno ito ng mga ligaw na prutas. Naku, salamat Agos ha. Paborito ni Lolo yung mga prutas na to eh. Sige na, mauuna na ako. Wika ng dalaga. Mabilis na umalis sa lugar si Mang Abner. Ngunit ibang daan ang tinahak nito. Nagmamadaling maglakad ang matanda. Kaso nga lang biglang humarang ang nilalang. Hindi na nakasigaw pa si Mang Abner dahil sa gulat. Alam kong narinig mo ang lahat ng sinabi ko tungkol sa kampilan. Umaasa ko na hindi ito makakarating sa iba. Wala kang dapat ipag-alala. Kaibigan ang tingin sa'yo ng aking apo, kaya yun din ang tingin ko sa'yo. Ang lihim mo ay magiging lihim ko rin. Pasensya ka na kung nakiisyoso ko at pumasok sa iyong teritoryo. Walang paalam eh, pero nag-aalala ko sa kalagayan ng aking apo. Maraming salamat. Daang taon kong iningatan ang sikreto ng kagubatan at handa akong gawin ang nararapat upang mapanatili ang lihim. Wika ni Agos sabay lakad palayo. Ay, sandali lang, Sarangay. Maraming salamat sa ibinigay mong prutas. Bagyang huminto ang nilalang at kumaway. Matapos ay kaagad ding naglaho. Nakahinga ng maluwag si Mang Abner dahil ang buong akala nito may mangyayaring masama sa kanya. Pagdating nito sa tahanan, nasa loob ng bahay ang dalaga, nagbubuklat ng kanyang mga aralin. O Lolo, mukhang ikaw yung ginabi ng uwi ah. Saan ka nang galing? Buwaba ako sa kabisera para bumili ng gas na ilalagay sa mga gasera, oo.
Nakalimutan kong bumili kaninang umaga eh. Maputik po ba yung daan sa kabisera? Parang hindi naman. Tanong ni Mila habang nakatingin sa paa ng matanda. Ah, medyo madilim na kasi. Hindi ko na malaya na dumiretso pala ako sa paliguan ng kalabaw. Mabuti na lang kamo talaga mababaw. O siya, ikaw na maglagay ng gas sa mga ilawan natin. Maghuhugas lang ako ng paa. Wika ni Mang Abner. Sinunod ng dalaga ang utos ng matanda. Pagkatapos kumain ng mga ito ng hapunan, binanggit ni Mila ang tungkol sa mga regalong ipinabibigay ng kaibigan. Napangiti na lang si Mang Abner. Wala po ba kayong sasabihin? Edi salamat sa kaibigan mo. Nagtaka ang dalaga. Kadalasan nagtatanong pa ito ng kung ano-ano at kung saan kinuha ng dalaga ang mga prutas. Kesyo baka namitas ito sa taniman sa paligid o nanguha lang ito ng walang paalam. Naninibago tuloy ako sa iyo, Lolo. Diba dati, sinasabihan niyo pa ako eh. Baka kung saan kinuha yung mga prutas. Alam ko na rin naman ang isasagot mo sa akin. Bakit pa ako magtatanong? Sige na, magpahinga ka na. Maaga ka pang papasok bukas. Kinabukasan maagang umalis si Mila papunta sa paaralan. Sinamantala ni Mang Abner ang pagkakataon upang makabalik sa loob ng gubat. Nagdala ito ng mga kakanin at isang malaking lalagyan ng lambanog. Nagpunta ito sa lugar kung saan nakikita sila Mila at ang nilalang. Inilapag ang mga dala sa malaking puno at naupo. Kaibigan, pagpasensyahan mo ang muli kong pagpasok dito sa teritoryo. Pero wala akong masamang intensyon. Eto, nagdala ko ng ilang pasalubong. Halika, pagsaluhan natin ang mga ito. Wika ni Mang Abner. Nag-antay ito ng ilang minuto. Ngunit hindi nagpakita ang nilalang. Akmang aalis na sana ito nang maramdaman na may kumilos. Anong kailangan mo? Nag-abala kang magdala ng mga kakanin. At tama ba ang naamoy ko? Lambanog. Walang kaso yan. Nagpapasalamat lang ako sa pakikipagkaibigan mo sa apo ko. Tugon ni Mang Abner at muli itong naupo at hinarap ang nilalang. Hindi na lingid sa iyo ang tungkol sa kampilan. Ilang tao na ang nakasalamuha ko. Iisa lang ang pakay nila, ang kapangyarihan ng kampilan. Iba si Mila, dahil hindi ko nakita sa kanya ang pagiging sakim sa kapangyarihan. Dalisay ang puso ng apo mo, kaya hindi mahirap sa akin ang pagkatiwala ng batang iyon. Inosente ang isipan ni Mela pagdating sa usapin ng kapangyarihan, kaya wala kang dapat alalahanin. Pero ang gusto ko malaman kung paano mong nakilala at naging kaibigan si Mela. Wika ni Mang Abner. Pinaliwanag ni Agos ang buong pangyayari. Kaunting pagbabalik tanaw. Minsang nakaupo sa kapatagan ang sarangay. Nang makarinig ito ng iyak ng sanggol, sinundan ito ng nilalang at natagpuan ng isang bagay na nasa tuktok ng burol. Sinubukan itong lumapit, ngunit hindi siya pwedeng lumabas ng gubat dahil sa pananggalang na nakapaligid. Hindi alam ni Agos kung ano ang dahilan, ngunit tuwing umiiyak ang sanggol na si Mila, pinupuntahan niya ito at pinapatugtog ang kanyang plauta. Ito ang ginagawa ni Agos hanggang sa dumating ang pagkakataong nakapaglalakad na si Mila. Naligaw ito sa loob ng gubat. Nataranta si Mang Abner sa kakahanap sa paslit. Ngunit pagsapit ng hapon, umuwi ito na may mga dalang prutas. Balik tayo sa kasalukuyan. Nauunawaan ko na.
Hindi na ako magtatanong kung paano kang nakapunta sa lugar na ito. Siguradong hahaba ang usapan eh. Ang mabuti pa, magsalo na lang tayo sa dala kong pagkain. Dito unti-unting nakilala ng matanda ang ugali ni Agos. Sa kabila ng laki nito at nakakatakot na anyo, may nakatagong kabaitan at masayahing personalidad. Matapos ang tagpong iyon, nagpa siya ang matanda na umuwi bago pa ito abutan ng hapon. Masaya kong makilala ka, Abner. Nakakalungkot lang dahil hindi ako maaaring umalis sa gubat na ito para samahan ka papunta sa iyong tahanan. Mag-iingat ka sa daan. Huwag kang mag-alala, Agos. Kabisado ko naman ang daan palabas eh. Pakiusap lang, huwag mong sasabihin kay Mela na magkakilala na tayo. Walang problema sa akin. Salamat din sa pagkain at masarap na lambanog. Ulitin natin ito sa mga susunod pang pagkakataon. Pagdating sa tahanan, saktong papasok na si Mila sa kanilang bakuran. Nagmamadali itong nagbihis para pumunta sa kagubatan. Nagmano lang ito sa matanda at kagad nang tumuloy. Ngunit sa kalagitnaan ng paglalakad, napahinto ang dalaga. Lolo, bakit parang amoy lambanog kayo? At saka, hindi po ba kayo magtatanong? Alam ko na kung saan ka pupunta kaya sige na nang makabalik ka ng maaga. Napainom lang ako ng kaunti kanina sa kabisera. Kunti lang naman. Tugon ni Mang Abner. Habang naghahanda ng hapunan ang matanda, napansin nito ang pangkat ng mga kalalakihan na papasok ng kagubatan. Dumaan ito sa loob ng kanyang bakod, kaya naman lumabas ito ng tahanan upang magtanong. Magandang hapon sa inyo, Cesar. Maaari ko bang malaman kung saan kayo pupunta? Magandang hapon din sa'yo, tanda. Papasok lang kami sa kagubatan para mangaso. Mga dayo mula sa kabilang bayan na sakop ng syudad dito makasama ko eh. At ang lugar na ito ang napili naming puntahan. Balita ko kasi, may mga baboy ramong gumagala dito. Tugon ng isang lalaki na nagngangalang Cesar. Oo, tama kayo. Maraming ang ligaw na hayop sa lugar na ito. Yun ay sa kadailanang ipinagbabawal ng pamahalaan ng pangangaso dito. Nasa loob kayo ng bakuran ko eh. Hanggat maaari lumabas na kayo kung ayaw niyong magkaroon tayo ng malaking problema. Tumawa ang mga kalalakihan. Nilapitan si Mang Abner ng isa sa mga dayo. Talagang magkakaproblema tayo kung panghimasukan mo kami sa gusto naming gawin. Huwag kang makialam, tanda. Wika ng lalaki. Brado, wala naman sa usapan ng saktan mo ang taga rito ah. Halika na, tumuloy na tayo. Bitawan mo ang matandang yan. Wika ni Cesar. Ayaw ko lang ng mga pakialamero. May mahalaga akong misyon sa lugar na ito. At sa oras na mabulilyaso, pasensyahan tayo. Dahil ikaw ang mananagot sa akin, Cesar. O na, Brando. Kaya bitawan mo na si Mang Abner. Halika na. Tumuloy na tayo. Mang Abner, pasensya na ho kayo. Napailing na lang ang matanda at muling nagsalita. Siguradong pagsisisihan niyo ang pagpasok sa lugar ng kagubatan. Kung ano man ang binabalak niyo, pakiusap. Huwag na kayong tumuloy. Muling wika ni Mang Abner. Sa pagkakataong iyon si Cesar ang kausap nito. Wala na akong magagawa, Manong. Napasubo ako eh. Pasensya na uli ah. Sige na, tutuloy na kami. Hindi na nagsalita si Mang Abner. Ngunit bigla nitong naalala si Mila. Kasalukuyan nitong nasa loob ng kagubatan. Dali-daling pumasok ang matanda ngunit sa kabilang bahagi dumaan.
Mas mabilis ang daanang iyon. Kaya naman kagad narating ng matanda ang lugar kung nasaan sina Agos at Mila. Agos, may mga maangason na papasok sa kagubatan. Magtago ka, bilisan mo at ikaw Mila, halika na. Umalis na tayo dito. Wika ni Mang Abner. Nagulat si Mila dahil kinausap ng matanda si Agos. Teka, kumalma ka lolo, ligtas tayo dito. At saka magkakilala kayo ni Agos? Oo, Mila. Nagkausap na kami ni Abner. Tama ang dalaga. Walang sino man ang makakapasok dito kung hindi ko papahintulutan. Maaari mo bang ipaliwanag ang mga sinasabi mo? Isang pangkat na mamangaso ang dumaan sa tahanan. Papasok sila dito ngayon eh. Nakausap ko ang isa sa kanila. Ang sabi, may mahalaga silang pakay sa loob ng kagubatan. Pagpapaliwanag ni Mang Abner. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ng mga ito, narinig ni Agos ang ingay ng paparating na pangkat. Magtago kayo sa likod ng malaking puno. Mukhang tama ka, Abner. Dito nga sila papunta. Wika ni Agos. Dali-daling nagtago ang maglolo sa likod ng malaking puno. Bigla ding naglaho si Agos at lumitaw naman mula sa kakawian ang pangkat. Malakas ang pakiramdam ko. Dito nakatago ang hinahanap namin. Mahusay, Cesar. Sa oras na makuha ko ang kampilan, may malaki kang pabuya sa akin. Hoy kayo dyan, magsimula na kayo sa paghanap. Wika ng lalaki. Ginalugad ng mga kasama nito ang paligid. Kaso nga lang wala silang makita. Mabilis namang nakalis ang dalawa sa pinagtataguan bago makapunta sa dakong iyon ang mga mangaso. Paano nalaman yung tungkol sa kampilan? Lolo, may pinagsabihan ka ba? Wala akong kinausap tungkol sa bagay na ito, Mila. Tanging tayo lang ni Agos ang nakakalam. Pasensya ka na kung hindi ko nasabi sa iyong nagkausap na kami ni Agos. Kilala ko ang taong yun. Isa siyang antingero na nangungulekta ng mga makapangyarihang kagamitan. Kailangang maalis sa lugar na ito ang kampilan, pero magagawa ko lang itong ilipat kung may isang tao na may sapat na kakayahan na hawakan ito at itago sa kanyang katawan ng sandata. Bakit hindi natin subukan, Agos? Nagulat ang matanda sa sinabi ng dalaga. Hindi nito akalaing may isip ito ng apo. Nababaliw ka na bang bata ka? Huwag na, Mila. Hindi ako makakapayag na ilagay mo sa kapamakan ng sarili mo. Tama ang lolo Abner mo, Mila. Masyadong delikado para sa isang pangkaraniwang mortal na hawakan ang sandatang ito. Tanging piling tao lang ang may kakayahang humawak ng sandata. Sila yung mga tao na nagmula o malapit sa angkan ni Apo Lakay. Pero hindi ba mas delikado kung mapupunta yan sa kamay ng mga taong yun? May punto ka. Sa ngayon, mukhang wala na tayong pagpipilian. Wika ni Agos sabay kuha ng kampilan sa loob ng isang puno. Huwag mo sabihing hahayaan mong hawakan ni Mila ang sandatang yan. Sa oras na may mangyari sa aking apo, gagawin kitang pang-araro sa bukid, Agos. Ano man ang mangyari sa apo mo, ako ang mananagot. Kaya Mila, bilisan mo. Wala na tayong oras. Wika ni Agos. Hinawakan ng dalaga ang kampilan. Laking gulat ni Mang Abner. Biglang naglabas ng gintong liwanag. Napapikit ang matanda at nang dumilat ito ay wala na ang kampilan.
Anong nangyari? Nasaan ang kampilan? Nasa loob ng katawan ni Mila. Mamaya natin pag-usapan ng tungkol dyan. Sa ngayon, kailangan nating makaalis sa lugar na ito. Paniguradong nakita ng mga taong yun ang liwanag. Dali-daling tumakbo palabas ng gubat si Mang Abner hanggang sa makarating sila sa tahanan. Nagulat si Mila dahil nagawang sumama ni Agos palabas ng kagubatan. Teka, di ba ang sabi mo bawal kang lumabas ng gubat? Anong ginagawa mo dito? Hinawakan ni Agos ang kanyang dibdib. Naramdaman ni Mila ang pagbigat ng kanang braso. Unti-unting lumitaw ang gintong kadena na nakakabit sa leeg ni Agos. Nakatali sa akin ang kampilan. Kung nasa nito, kailangang naroon din ako. Anong mangyayari kay Mila? Ngayon nasa loob ng katawan ng apo ko ang kampilan. Wala kang dapat ipag-alala. Dahil tinanggap ng katawan ni Mila ang kampilan, kung hindi karapat-dapat ang apo mo, kanina pa lang sumabog na ang katawan niya. Ito ang ipinagtataka ko. Tanging mula lang sa linya ni Apo Lakay ang maaaring makahawak at mangalaga ng kampilan. Paano ka nitong napili? Hindi ko rin alam, Agos eh. Hindi ko nga kilala yung apo na sinasabi mo. Pero teka, ang ibig sabihin ba nito kung nasaan ako, nakasunod ka din? Paano kung may makakita sa'yo? Walang ibang nakakakita at nakakarinig sa akin. Maliban sa inyong dalawa ni Abner, wala kang dapat ipag-alala, Mila. Ayos pala kung ganun. Hindi ko na kailangan pumunta sa gubat para makipagkulitan sa'yo. Mag-iingat ka pa din, Mila. Lalo pa sa pakikipag-usap kay Agos sa maraming tao. Baka mamaya niyan pagkamalan kang baliw. Alam ko naman po yun, Lolo. Pero Agos, maliban sa kasama kita, may iba bang magagawa ang kampilan sa loob ng katawan ko? Kung talagang karapat-dapat ka, bibigyan ka nito ng kapangyarihan at ikaw mismo maaari itong gamitin upang ipagtanggol ang iyong sarili. Wala naman akong alam sa paghawak ng kampilan. Hindi ko nga mahawakan ng maayos yung itak namin pa nagsisibak ng kahoy eh. Kusang darating ang kaalaman sa iyo sa oras na kailanganin mo, Mila. O siya, tama na ang pag-uusap na yan. Halina kayo ng makakain. Magpahinga ka na, Mila. Maaga pa ang pasok mo bukas. Wika ni Mang Abner. Hindi lang ito nagpapahalata, ngunit nag-aalala siya para sa apo. Kinabukasan, maagang umalis ang dalaga para pumasok. Naiwang mag-isa ang matanda sa tahanan. Muling dumaan ang pangkat ni Cesar kasama ang mga mangaso na galing sa syudad. Manong, magandang umaga. Dadaan lang ho kami palabas. Walang problema. O ano, nahanap nyo ba yung pakay nyo kagabi? Hindi nga, Manong eh. Pero babalik kami sa susunod na mga araw. Baka sakaling matsyempohan namin ang nilalang na yon. Ano ba yung nilalang na hinahanap nyo? Muling tanong ni Mang Abner. Sa pagkakataong iyon, si Brando ang sumagot. Masyado ka ng maraming tanong, tanda. Huwag ka nang makialam kung ayaw mong mapahamak. Wika ni Brando at kagad silang umalis. Tuwang-tuwa ang matanda dahil alam niya na walang mapapala ang mga ito. Pagsapit ng hapon, ipinaalam ni Mang Abner kay Mila ang nangyari. Merong kakayahan ng tao na yon na maramdaman ang presensya ng kampilan. At sa oras na mapalapit si Mila sa kanya, may posibilidad na malaman nito ang kinaroroonan ng sandata
Mila, mukhang kailangan mong pag-aralan ang paggamit ng kampilan ni Apo Lakay. Hindi ba ang sabi mo sa akin, kusang darating sa akin ng kaalaman sa oras na kailanganin ko? Kaya hayaan mo na. Sigurado namang hindi ako papabayaan ng kampilan eh. Nandyan ka naman para protektahan ako, hindi ba? Hindi na nakapagsalita ang sarangay. Naging mapayapa naman ang mga sumunod na araw. Ngunit hindi inasahan ng dalaga na makakasalubong nito ang pangkat ni Brando sa bayan nang minsang pauwi na ito galing sa paaralan. Nakaupo ang pangkat sa harapan ng isang tindahan at saktong napadaan si Mila. Hindi sinasadyang mapatayo ang isa sa kanila at nabangga ang dalaga. Uy, ikaw! Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Hindi mo ba ako nakita? Sa laki mong yan, hindi pa kita makikita. Ikaw nga tong hindi nakatingin sa dinadaanan eh. Pinagtawanan ng mga kasama ang lalaki, dahilan para magalit ito. Inambahan ng sampalang dalaga, ngunit biglang hinawakan ni Brando ang kanyang kamay. Hindi ganyan ang pagtrato sa mga babae, Bustos. At ikaw naman masyadong matalas ang dila mo. Mag-iingat ka dahil hindi mo kami kilala. Wika ni Brando. Nanlaki ang mga mata ng dalaga dahil pamilyar sa kanya ang taong iyon. Sige po, pasensya na po kayo ha. Aalis na lang po ako. Tugon ng dalaga. Akmang aalis na sana ito nang biglang hawakan ni Brando ang kanyang kamay. Sandali lang. Mukhang nakakaaliw ka naman. Bakit hindi mo na lang kami samahang uminom? Nakakawalang ganang uminom kung kami lang eh. At saka, iniyaw na isda lang ang pulutan. Bakit hindi mo kami aliwin ng isang magandang sayaw? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Bakit naman ako sasayaw para sa inyo? Bitawan mo ko, kung hindi sasamain ka. Tumawa ng malakas si Brando. Nagsipagtawanan na din ang mga kasama. Hinawakan ng dalaga sa braso at tinutukan ng patalim sa leeg. Alam mo bang walang tumatanggi sa akin sa syudad? Ikaw, sino ka sa tingin mo para tanggihan ako? Wika ni Brando habang inaamoy ang buhok ni Mila. Pasensya na ha, pero wala ka sa syudad. Tugon ng dalaga sabay suntok sa sikmura. Dahilan para mabitawan ang hawak na patalim. Namilipit sa sakit ang dalaga, sinugod ng mga kalalakian ng dalaga at sa pagkakataong iyon, hindi inasahan ni Mila ang susunod na mangyayari. Biglang lumitaw sa kanyang harapan si Agos, hinambalos sa mga papasugod na kalaban. Nagsipagtalsikan ng mga ito at tumama sa kalapit na pwesto. Nanlaki ang mga mata ni Brando nang makita ang malahiganteng nilalang. Tumayo ito at bumunot ng itak sabay sugod kay Mila. Kahit anong mangyari, wag na wag mong gagamitin ang kampilan. Maliban na lang kung handa kang pumatay. Sa palagay ko, ipapaubaya ko na sa iyo ang isang yan. Wika ni Mila. Hinarangan ni Agos ang papasugod na kalaban at hinawi ang sandata. Ang dakilang sarangay. Anong ginagawa mo sa katawan ng dalagang yan? At paano? Teka, hindi ba ikaw ang tagapagbantay ng kampilan? Nangangahulugan na nasa katawan ng babaeng yan ang sandata. Naloko na. Mukhang kailangan na nating tapusin yung laban, Agos. Ikaw ang makakapagpasya ng bagay na yan. Ano sa tingin mo ang makakabuti? Biglang tumakbo si Mila palayo sa lugar, dahilan para mahatak ang malaking nilalang. Kailangan natin siyang ilayo dito, Agos. Hindi ko alam kung anong kakayanang taglay ng kampilan. Natatakot ako eh. Baka pag ginamit ko marami ang mapahamak. Uulitin ko, Mila.
Sa oras na ilabas mo ang kampilan, siguraduhin mong kaya mong patayin si Brando. Manganganib ang buhay mo at ni Abner. Tugon ni Agos. Huminto ang dalaga sa isang bakanting lote. Wala nang daanan. Purong kawayan ang nasa paligid. Dito natin siya lalabanan, Agos. Handa ka na ba? Inilabas ni Agos ang kanyang sandata na noon pa lamang nakita ng dalaga. Napakalaking palakol na may 2 talim. Nang ilapat sa lupa ay bahagyang umuga ang paligid. Pambihira yung palakol na yan. Wala bang mas lalaki dyan? Mas matangkad pa yung talim niyan sa akin eh. Ito ang sandata ko at sanay ako sa paggamit nito. Ngayon ilabas mo ang kampilan. Paano ko gagawin yun? Eh, ikaw yung nagpasok nun sa akin, di ba? Pwede ba, Mila? Ayusin mo ang pananalita mo. Baka may makarinig sa iyong engkanto. Ibang isipin. Pasensya sila. Ganito ako magsalita eh. Ano? Paano ko ilalabas ang kampilan? Ilahad mo ang mga palad mo, Mila. Pakiramdaman ang hawakan ng sandata sa kamay mo. Isipin mong mabuti ang itsura nito. Pag-uusap ng dalawa. Papalapit na si Brando ng mga sandaling iyon. Habang naglalakad, napapansin ni Agos ang malakas na enerhiya lumalabas sa katawan ng kalaban. Bilisan mo, Mila. Nandyan ang kalaban. Huwag mo nga akong madaliin. Hindi ko nga alam kung paano eh. Maya-maya ay tumakbo si Brando papalapit sa kanila. Inilabas nito ang kanyang itak. Tumalon pa itaas. Laking gulat ni Agos nang biglang magbago ang anyo ng sandata ni Brando. Dali-daling binuhat ng sarangay ang malaking palakol. Sinangga ang atake ng kalaban. Malakas sa bugso ng enerhiya ang kumawala sa pagbabanggaan ng 2 sandata. Samantalang si Mila naman, patuloy na sinusubukan na palabasin ang kampilan sa kanyang mga kamay. Nahihirapan ito. Hindi niya maituon ng pansin sa ginagawa habang nakikipaglaban si Agos. Maya-maya pa, nakarinig ng boses ang dalaga. Sa palagay mo, karapat-dapat ka ba sa paghawak ng sandatang ito? Wika ng tinig. Habang nakapikit, nakikita ng dalaga ang isang matipunong lalaki na nakasuot ng gintong tapis. May hawak itong 2 kampilan, nakawig sa sandatang itinago ni Agos sa kanyang katawan. Hindi ko masasabi kung karapat-dapat ako. At kung sino ka man, ikaw ang makakapagsabi nun. Napangiti ang lalaki. Binunot ang 2 kampilan. Nagliwanag ng husto ang katawan. Biglang naglaho pagdilat ng dalaga. Hawak na nito ang 2 kampilan sa kanyang mga kamay. Pinagduduktong ito ng 2 kadena na konektado naman sa katawan ni Agos. Napalingon si Agos. Nakita ang 2 kampilan. Mukhang minaliit ko ang kakayahan mo. Hindi lang isang kampilan ang nagawa mong palabasin, kundi maging ang kakambal nito. Mamaya na tayo mag-usap, Agos. Marami kang dapat ipaliwanag sa akin. Tugon ni Mila. Sabay sugod sa kinakatayuan ni Brando. Nagulat ang lalaki. Hindi nito inaasahang masisilayan niya ang aktwal na sandata sa kamay ng dalaga. Sino ka? At paano mong nagagamit ng maayos ang kampilan ng mandirigmang diwata? Hindi ko rin masasagot yung katanungan mo. Ang alam ko lang, isa akong pangkaraniwang dalaga na may kaibigang taong kalabaw. Pag-uusap ng dalawa. Sa isang wasiwas lang ni Mila ng hawak na sandata, nagawang wasakin ng sandata ni Brando. Nawalan ito ng malay. Napanganga ang dalaga.
Hindi nito inakalang ganong kalakas ang kapangyarihan ng kampilan. Nasaksiyan mo ang pinsalang maaring maidulot ng kampilan ni Apo Lakay. Ngayon siguro naman, alam mo na ang dahilan kung bakit hindi ito pwedeng mapasakamay ng mga taong hindi karapat-dapat. Oo, Agos. Naiintindihan ko na. Siguro naman wala nang magagawa yung isang yan, no? Wala na, Mila. Sabay na nawala ang kanyang kakayahan sa pagkawasak ng sandata. Hindi na makakalaban ang taong yan. Pag-uusap ng dalawa. Kaso nga lang, dahan-dahang bumangon si Brando. Nagawa niyo man akong talunin, pero may mga taong higit na mas malakas kung ikukumpara sa akin. Hindi sila titigil hanggat hindi na kukuha ang sandatang nasa kamay mo. Wika ni Brando. Huminto sa paglalakad ang dalawa at tumugon. Sa oras na dumating ang araw na yun, sisiguraduhin ko rin sa'yo. Nakahanda ako para harapin sila. Tumawa ng malakas si Brando at muling nagsalita. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Wala kang alam sa puwersang kinakaharap mo, bata. Hindi na ituloy ni Brando ang sasabihin. Bumulwak ang dugo sa bunganga. Nangisay, nalagutan ng hininga. Mas malakas na nilalang ang may hawak sa kanila. At sinisiguro nitong walang impormasyong tungkol sa kanya ang makakarating sa atin. Sa mga sandaling ito, alam na ng puwersa ng kalaban na nakalabas na sa pinagtataguan ng kampilan. Halika na, Mila. Kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Wika ni Agos. Dali-daling tumakbo palayo sa lugar ang dalawa. Gabi na nang makarating sa tahanan ang mga ito. Katakot-takot na pangaral ang sumalubong kay Mila. Aba, namimihasa ka na Milagros. Anong oras na? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ha? Kababae mong tao, lakwatsera ka. Wika ni Mang Abner. Hindi na nito napansin ang hawak na sandata ng dalaga. Ay naku lolo, bago ka magalit ng husto, bakit hindi mo muna pakinggan ang sasabihin ko? Inatake kami ni Brando dahil dito. Kaya kami ginabi ng uwi dahil kinalaban namin siya para sana mapigilan ng nagbabantang panganib. Kaso parang lumala pa ang lahat eh. Napatingin si Mang Abner sa hawak nitong sandata. Napagtanto, ito ay walang iba kung hindi ang kampilang binabantayan ni Agos. Agos, anong ibig sabihin ni Mela? Nasaan si Brando? Wala na si Brando. Namatay ito matapos niyang kalabanin si Mila. Ang sinasabing panganib ng apo mo, ang mga nilalang na may hawak kay Brando. Hindi lang siya basta mangangaso. Isa siyang taong nakipagkasundo sa demonyo para magkamit ng malakas na kapangyarihan. At marahil ang kapalit nito, makuha niya ang kampilan at maiandog bilang pangtubos ng kanyang kaluluwa. Ano ba naman ang nangyayari to? Mela, pinalaki kita at inalagaan hindi para sa ganitong kapalaran. Ako din naman po lolo eh. Hindi ko po gusto yung mga nangyayari. Pero wala na ako magagawa, nandito na tayo eh. Naitakda ang kapalaran ni Mila simula nang isilang siya, Abner. Kahit anong gawin mong pagpigil dito, mangyayari at mangyayari ang lahat. Siguro nga tama ka, Agos. Hindi lang talaga ako makapaniwala na ganito ang kahantungan ng kaisa-isa kong apo. Tugon ni Mang Abner. Nang gabing iyon, naupo si Mila sa atangan at naalala ang lalaking nakita habang pilit na inilalabas ang kampilan.
Tinawag nito si Agos upang makapagtanong. Sabihin mo nga sa akin, anong itsura ni Apo Lakay? Bakit mo naitanong? Wala lang. Sige na, sabihin mo na sa akin. Matipunong lalaki na puno ng batok ang katawan, kagaya ng nasa braso ko. May gintong tapis bilang pang-ibaba. Yan ang tipikal niyang anyo. Pero sa oras na nakikipaglaban ng diwata, iba ang kasuotan nito. Siya nga siguro yung lalaki nakita ko nung nakipaglaban tayo kay Brando. Nangyari yun bago ko mailabas yung kampilan. Saan mo siya nakita? Sa isipan ko, hindi ko alam kung namamalikmata ako o totoo ba yun? Pero tinanong niya ako kung karapat dapat bang mapasakin ang kampilan. Ano ang sinagot mo? Sana lang naging magalang ka sa pananalita. Ang sinabi ko sa kanya, siya lang ang makakatukoy kung karapat dapat ba ako o hindi. Naku, mahabaging lalahon. Hindi ka ba talaga magbabago, Mila? Hindi ko mawari kung saan mo nakuha ang pamamaraan ng pananalita mo. Masyado kang magaslaw na parang walang pinag-aralan. Nang kapanahunan namin, hindi ganyan kumilos ang mga kababaihan. Nagbabago din ang panahon, Agos, gaya ng ugali ng tao, no? Dahil kailangan mo makiangkop sa paligid mo. Ganto lang naman ako manalita pero hindi ko naman nakakalimutan ang pagpapalaga sa kapwa. Siguro nga tama ka. Pero ang taong nakita mo, walang iba kung hindi si Apo Lakay, ang bathala ng mga mandirigmang diwata. Kung ganun, karapat dapat ako sa kampilan? Sa hindi malamang kadahilanan, Mila, oo, karapat dapat ka. Salamat naman. Akala ko tsamba lang Anong tsamba? Ano ang ibig mong sabihin sa salitang yon? Tsamba, naswertehan, ganun. Kahit kailan, hindi ko talaga maunawaan ng mga sinasabi mo. Pwede bang gumamit ka ng pangkaraniwang salita ng mga tao? Pero maiba ko, Agos. Ano bang nangyayari? Ngayong nalaman na ng kalaban ng tungkol sa kampilan, anong magaganap? Malaking kaguluhan ang paparating nila. Patawad kung nadamay kayo ng lolo Abner mo. Hindi ko na dapat ipinakilala sa iyo ang kampilan. Ano ka ba, Agos? Di ba nga ang sabi mo, kapalaran ko to Wala nang makakapigil nun. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Ang kailangan nating gawin, pagandaan ang mga susunod na mangyayari. Pag-uusap ng dalawa. Nang mga sumunod na araw, nagsimulang magsanay si Mila. Bagaman hindi naman ito kailangan, pinili ng dalagang sanayin ng sarili sa pakikipaglaban. Sa tulong ni Agos, natuto si Mila sa larangan ng arnis, na pangunahing elemento sa paggamit ng kampilan. Kaunting kalaman, si Lapu-Lapu ay biyasa sa larong arnis, maging ang ilan sa mga sinaunang Pilipino, dahil hindi ka makakahawak ng kampilan kung hindi mo matututunan ang arnis. Naging biyasa ang dalaga sa pagtatanggol sa sarili, hanggang sa sinubukan nitong gamitin ang dalawang kampilan upang tuluyang makontrol ang taglay niyang lakas. Ang kampilan ni Apo Lakay may kakayahang gamitin ang parehong elemento ng kidlat at apoy. Parehong mapanganib na elemento na kung hindi magagamit ng maayos, kapamakan ang may dudulot sa gumagamit at kapaligiran. Wika ni Agos. Ipinaliwanag nito kay Mila ang taglay na kapangyarihan ng kampilan. Kung meron mang makakita ng totoong lakas nito, walang iba kung hindi ang sarangay.
Magkwento ka nga tungkol sa mga panahong nakasama mo si Apo Lakay. Matatawa ka. Hindi maniniwala kung paanong umabot sa punto na naging tagapagbantay ako ng kampilan. Nakakapagod magsalita. Kaya heto, hawakan mo ang palakol. Hayaang maglakbay ang isipan pabalik sa nakaraan, kung saan nakikisalamuha pa ang mga diwata at bathala sa mga tao. Inilapat ni Mila ang kamay sa sandata ni Agos. Laking gulat nito. Bumalik sila sa nakaraan. Nakita nito ang mga taong nakasuot ng sinaunang damit. Ang mga lalaki ay nakabahag, habang ang kababaihan naman nakatapis na mga hinabing tela mula sa hibla ng abaka. May nakasugbit na sandata sa mga bewang ng kalalakian. Ang ilan ay nagtatrabaho sa bukid. Ang ilan ay naglalakad sa daan habang nakasakay sa karosang hila-hila ng mga tao. Ito ang panahong nakagisnan ko. Ang mga nakikita mo ay pangkaraniwang mga tao. Nakabatay ang kanilang katauhan sa antas ng kapanganakan. May mga alipin, timawa o malalaya. May kadatuan. Sila yung mga angkan ng pinuno o dugong maharlika na nakakataas sa lipunan. Alam ko na yan. Napag-aralan ko na yan eh. Tugon ng dalaga. Nagpatuloy sa paglalakad ang mga ito. Nagawi sila sa isang lugar na sarado ng bakod. Ito naman ang tahanan ng Raha, ang pinuno ng buong lugar na ito. Sila ang mas malapit sa mga bathala. Napapaligiran ng makapangyarihang babaylan at malakas na mandirigma ang isang Raha. Wika ni Agos. Iginala ni Mila ang tingin sa paligid. Nakita nito ang isang lalaki na nakatayo sa sulok. Nakatayo din sa likod nito ang isang sarangay. Sino naman yung taong yun? Siya ang bathalang panday ni Mapulon. At ang sarangay na nakatayo sa likod niya ay ang aking ama, si Dagoob. Maya-maya ay nakita nito ang isang munting sarangay, nakikipaghabulan sa mga bata. Sinaway ito ng nakakatandang sarangay. Kaagad tumigil sa pakikipaglaro. Agos, hindi ganyan ang asal ng isang tagapagbantay. Umayos ka. Hayaan mo sila, Dagoob. Bata pa si Agos, kaya normal lang na makipaglaro siya. Tama siya pula kay Dagoob. Darating ang panahong matututo si Agos at sisiguraduhin ko sa iyo na magiging kasing husay mo siya. Wika ni Apo Lakay at ni Mapulon. Napatingin ang dalaga sa kaibigan. Nakitang nangingilid ang luha sa mata ng malaking nilalang. Ikaw pala yung batang sarangay na yan? Hindi ko alam na pasaway ka din pala ha? Normal lang sa bata ang ganon. Napako naman ang tingin ni Mila sa isang lalaki. Yun ang nakita niya sa isipan nang ilabas ang kampilan. Hulaan ko. Siya si Apo Lakay, hindi ba? Ano ka ba? Hindi dapat itinuturo ng ganyan ang isang batala. Wika ni Agos habang hinahawi ang kamay ng dalaga. Hayaan mo na. Hindi naman nila tayo nakikita, di ba? Ikinumpas ni Agos ang kamay. Mabilis na lumipas ang panahon. Ayon dito, walang mahalagang kaganapan sa tagpong iyon. Kaya dinala niya ang dalaga sa panahon kung saan nagsimula ang kanyang tungkulin bilang tagapagbantay ng kampilan. Nasa gitna sila ng isang digmaan. Nagkalat ang apoy sa paligid.
maging ang mga bangkay ng hindi kilalang nilalang at mga mandirigmang tao. Nakatayo ang dalawang sarangay sa tabi ng isang lalaki. May hawak na kampilan sa magkabilang kamay. Nakilala ni Mila ang sandata ng isa sa malalaking nilalang. Agus, ikaw ba yung isa sa mga sarangay na yan? Oo, Mila. Tumayo kami sa likod ni Apo Lakay nang panahong humarap sa malaking digmaan ang mga bathala. Sino ang kalaban? Walang iba. Ang puwersa ni Raha Ituman, ang kansila ng aswang na nakakapaglakad sa liwanag ng araw. Wika ni Agus. Masyadong mabilis na tumakbo ang nilalang na may hawak na dalawang kampilan. Sinundan ito ng dalawang sarangay. Sinugod ang pinuno ng kalaban. Nagawa nila itong talunin gamit ang kapangyarihan ng bathala. Ikinulong ang pinuno ng kalaban sa loob ng isang sandata. At bilang tagapagbantay, itinalaga ang ama ni Agus na si Dagoob. Narinig ng dalaga na magsalita si Apo Lakay. Kailangan kong bumalik sa Saad, Agus. Iiwanan ko sa pangangalaga mo ang aking mga kampilan. Pangangalagaan mo ito hanggang sa magbalik ako. Wika ng Apo. Tumango lang si Agus at lumuhod. Matapos ay biglang nawala ang lalaki. Lulan ng gintong liwanag. Para sa mga interesado sa episode 2, comment lang ng #upload mo na yan. Maraming salamat.